Morning. Alright. So isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang umaga. Ayan. So praise God. Welcome to our Daily Manna Holy Week Edition. Praise God. So narito muli tayo upang magkaroon ng conversational Daily Manna. And of course, we're so blessed na tayo po'y maging kabahagi sa ating pong pagninilay, pagbubulay ng salita ng ating pong Panginoon sa araw po at sa Holy Week na ito. So sa kabila na nagkaroon po tayo ng mahigpit ulit na lockdown or ECQ, and yet ang Diyos ay gumagawa ng ibang pamamaraan upang ang ating pong oras, ang ating pong time ay hindi masayang. Instead, ito po'y may ukol po natin sa pagninilay, sa pagbubulay ng salita ng ating pong Panginoon. Praise God! So, narito ang aking pong mga kasama ngayon para magministeryo sa inyo sa araw na ito. At nasa kaliwa ko si Sister Honey Claire. Mag-greet ka muna, sis. Hello po mga kapatiran. Ayan. And of course, Sister Jacel. Hello po. And of course, si Brother Chester. Ito po. Ayan. So, praise God. Meron pa kami hinihintay ng isang kapatiran na narito na, malapit nang dumating. Mamaya siya na pong papakilala sa kanya pong sarili. Of course, before we start, gusto naming sama-sama muna tayong sumamba sa ating pong Panginoon sa oras na ito. Sige po, hallelujah. Talaga po natin ang ating pong oras, ang ating pong buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Of course, sa pagsamba sa ating pong Panginoon sa araw na ito. Let us worship the Lord, our God. Hallelujah. Amen. So, inaanyahan ko po ang lahat na Amen. nasa mga bahay ngayon, nanonood ng ating live streaming. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you. And I'll believe in all of your ways, your promises forever. Hallelujah, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you.
reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. You're the reason that we live, O God. Thank you so much for the gift of life. Sa umagang ito, sa Semana Santa na ito, Panginoon, namin pong pinagdiriwang, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat marami kang ginagawang mabubuting bagay sa aming pong mga buhay. At isa na po ito, Panginoon, sa program na ito ng Daily Mana. Marami kang itinuturo sa amin. At nawa ay patuloy kang mangusap sa amin sa pamagitan ng lesson namin kung pag-aaralan. Maunawaan nawa namin ang patid mong mensahe sa amin sa umagang ito. Lain ang lahat ng mga kapatiran at mga magkukonect, Panginoon, sa amin pong program. Hayaan mo na ang lahat ng kanila pong mga struggles, dalahin at kabigatan sa buhay, mga pasanin ay yung bibigyan, Panginoon, ng solusyon, O God, sa araw ito. Maraming salamat at ang iyong banal na Espiritu ang siyang aming pong mentor, teacher, counselor, O God, at siyang magtuturo sa amin ng mga napapanahon at katotohanang mga lesson sa Bible, O God. We thank you for the victory. This we pray in Jesus' name. Says Amen. Amen. Praise God. So nandito ang ating kapatid na sinabi ko sa inyo kanina na nakakabing na yan. Si Brother Randy Yatasa. Mag-greet ka muna, bro. Ayan, from Sukat, Paranaque. Sukat, Paranaque po. Thank you po. Ayan, so Thank you guys for opportunity nito. Amen. Share lang po ako. Okay, so nandito po kami sa JOH Sukat Studio. Praise God. At samahan nyo kami sa ating pong Daily Mana sa araw na ito. And we're so excited. Are you excited, mga kapatid? Amen. Ayan, praise the Lord. So, ang ating pong lesson na tatalakay ngayon, ay pinamagatang The Penalty of Sin. Ayan. Bakit ito yung ating pong tatalakayin na subject ngayon? Sapagkat napapanahon na dapat nating mapag-aralan at mapagulayan. Bakit kinakailangang magsakripisyo ang ating Panginoong Jesucristo, magpakasakit para sa atin at mamatay sa krus ng Kalbaryo? At ang pinakadahilan talaga ay ang ating pong mga kasalanan. Mayroon pong tinatawag na penalty of sins. Sapagkat mahal tayo ng ating pong Panginoon, gumawa siya ng tanging kapamaraanan upang maligtas tayo sa isang tiyak na kapahamakan. Diba yung madalas po nating binabanggit na or yung familiar at favorite verse po natin sa Bible is in John chapter 3 verse 16. Sino po ba ang ang familiar dyan? Ani Claire. Anong sabi doon? Okay. Sinasabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Wow, praise God. Hallelujah. So yun, di ba, yung dahilan kung bakit siya'y kinakailangan mamatay at magsakripisyo dahilan sa ating pong mga kasalanan. Amen. So, the penalty of sin. So, ito pong ating pong tatalakayin sa araw na ito. Praise God. Sin is described in the Bible as transgression of the law of God. Diba? In 1 John chapter 3 verse 4. Diba? Anong sabi dyan? 1 John chapter 3 verse 4, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Ayan. So, yan. Described in the Bible as transgression of the law of God. Ibig sabihin, na kapag kasalanan ang pinag-uusapan, yesterday, ang aming pong topic ni Pastor Ray is about, di ba, the meaning of sin. Okay, at ang sting niya or yung kaniyang lakas sa buhay ng tao. So, pinag-aralan namin kahapon ang ibig sabihin ng kasalanan from the word hamartia, na ang ibig sabihin doon is missing the mark. Diba? Yung na-miss natin yung mark. Yung lumakad tayo sa ibang daanan instead na sa way ng ating pong Panginoon. Ang tawag po dyan ay kasalanan. Pero dito naman di-describe ng Bible yung ibig sabihin ng kasalanan, transgression of the law of God. Another, the rebellion
against God in Deuteronomy chapter 9 verse 7. Deuteronomy chapter 9 verse 7. Remember this and never forget how you aroused the anger of the Lord your God in the wilderness. From the day you left Egypt until you arrived here, you have been rebellious against the Lord. Ayan. So, rebellion against God. Kapag tayo po ay nagkakasala, nagre-rebelde tayo sa ating pong Panginoon. Kaya nga ang tawag po sa atin sa Bible ay mga rebelde. Diba? So, ganun ang ating pong sitwasyon nung mga panahon na hindi pa po tayo tinutubos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pong mga kasalanan. Mantakin mo, di ba? Tayo po'y sumusuway, di ba? At lumalaban sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y nagre-rebelde sa Diyos sa mga talatang ating pong binasa. So the Bible declare that we are all sinners and we deserve punishment as penalty of our sins. Yun yung kalalagayan po natin. Dinideklara ng Bible na tayong lahat ay mga makasalanan at walang isa mang naging matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? Yung Romans chapter 5 verse 12, sino po ba ang may talata dyan? Romans chapter 5 verse 12, pakibasa nga, Sister Jassel, ang sinasabi ng Bible. Romans chapter 5 and the verse is 12. Sabi ko Okay. dito, Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, so that all have sinned. All have sinned. Wala pong, di ba, wala pong exempted. So lahat ay nangagkasala. Kung kaya, lahat ay mapaparusahan, di ba? Lahat ay nasa subject ng punishment. Ika nga. For the Bible declare that we are all sinners and we deserve punishment as penalty of our sins. So ngayon, ito po yung ating pong tatalakayin na subject, at nawa ay samahan nyo kami, at mag-share po tayo, mag-live and share po tayo para makapag-reach out po tayo ng mas marami pang mga tao, at malaman po nila ang katotohanan ito na sinasabi po ng Bible. Amen. Amen. Praise God. So, ayan, live and share po tayo, mga minamahal kong kapatid. This is very timely. Maraming mga taong ayaw lumapit kay Lord dahil ang akala nila okay na sila. Diba? Enough na yung kanilang pagiging mabait. Meron ka bang alam doon, Brother Randy? Sa personal experience ko, kung i-compare ko, before ako makakilala sa Panginoon, way back 2004, kumbaga yung life ko estudyante, bahay, school. Kumbaga, compare sa other, kung ito ano yung titimbang ito yung kasalanan, good boy po ako eh. Ayun yung personal view ko before ako makakilala sa Panginoon na wala akong alam na sa to. Hindi naman ako ganun kagaya ng iba na masyadong sinful. Kumbaga, kung i-level yung sin, kumbaga ako nasa kung level 1.9, ganun. Parang ang tingin ko sa sarili ko, medyo mabait po. Ayun po yung pananaw ko. Nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Yun yung level ng sin na ano ko sa sarili ko. So, para sa'yo, okay na ako eh. Kahit di na ako kinakailangan masyadong ma-involve kay Lord or magkaroon ng mas malalim pang relasyon sa Diyos. Yes, apo. Ayun po yung pananaw ko. Okay, so praise God. Kayo dyan, mga kapatid, meron ba kayong mga personal experiences dyan? Sister Honey Claire? Well, sa akin po, ayun, kumbaga, sa akin kasi, born again na po ako since birth, kasi yung nanay ko po, born again na. And, ayun, ang pagkakaalam ko po, kasi sa buhay ng pagiging anak ng Diyos, okay lang na, hindi ka gumawa, kumbaga, as long as gumagawa ka ng naayon sa kabutihan ni Lord. Kumbaga, minsan may mga times na nagkakasala talaga tayo, may mga times na hindi natin alam nga, minsan pinapakita na ni Lord sa atin na, or pinaparealize na ni Lord sa atin na mali yung ginagawa natin, pero nandun pa rin na matigas talaga ulo natin. May mga times na ganun talaga. Kaya, minsan kahit ako na-experience ko na po yung ganun. At talaga namang ngayon, talagang pinarealize sa akin ni Lord na ang buhay natin talagang mahalaga
At marapat lamang na ibigay natin ito, ialay natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Amen, amen. So magandang yung personal experience. Since birth, ang kanyang mga magulang ay nakakilala na. Pero mayroon lang akong gustong linawin doon, ano. Opo. Since birth, kahit ang mga magulang mo ay born again na, wala pong taong ipinanganak na kapag nung isilang siya, na born again siya kaagad. Opo, opo nga po. Hindi po pala doon, baka ma-misunderstand niyo po yung gano'n. Hindi po tayo, So praise God. sa ano po yan, kapag totoong na born again ka na po, Amen. yun po yung, nandun na po yung kalinawan sa isip mo na Yes. si Lord ang tagapagligtas mo. That's your At, personal experience. Opo. Amen. Praise God. Okay, Sister Jazel. Sa akin naman po, tulad lang po ni ate, lumaki po kami na nasa church na po talaga yung family namin. So, ang share ko lang po actually, kasi nagtrabaho po ako, marami rin po akong mga nakikilalang tao, which is hindi po sila mga Christian. For them po, kapag ini-invite ko po sila na tara mag-church tayo, parang andun po yung mga sinasagot nila lagi na, bakit magsisimba pa ako? Ano ba ang ginagawa nyo dyan? Kumakanta lang naman kayo, tumataas-taas kamay na parang mga baliw. Gumaganon lang sila sa akin lagi. Ang sinasabi nila na, alam ko naman na yung tama at mali. Which is, hindi talaga totoo na alam na nila. Kasi, iba talaga kapag alam mo na yung alam mo yung ano bang kahalagahan bilang isang Kristiyano. Ano bang kahalagahan kung gaano mo nakikilala si Lord. Kasi para sa kanila, kilala lang nila si Jesus Christ na nagpakamatay sa cross without knowing the real meaning kung ano ba talaga yung kahulugan ng isang anak ng Diyos. Kaya yun lang po, share ko lang po na gaya lang po ng mga nakilala ko sa labas na huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Dapat palagi tayo mag-lean on kay God kasi iba talaga kapag alam mo yung real meaning of being a Christian. Ayun lang po. Amen. Ikaw, bro. Para sa akin naman, Pastor, parang katulad din kay Kuya Randy. Mhm. Ganyan. Ano po. Mabait Parang ka rin alam ko dahil. sa sarili ko na mabait ako, Pastor. Kasi akala ko lahat alam ko na, akala ko kaya ko na mag-isa. Yung mga ganun, Pastor. Pero yun pala, Isa ka ba dati nag-ministry? Pastor, ako dati, sakristan po ako. Yung mga nakakala po. Sakristan po ako dati. Okay, so akala mo mabait. Akala ko ka mabait talaga, na ako no? nun, Pastor, pero hindi pala. Hindi pala. Hindi pala. So, Kulang praise pa God. pala. Mamaya, tatalakayin po natin, mag-aaralan kung bakit ito yung declaration ng Bible sa atin sa Romans chapter 5 verse 12, that we are all sinners. So, wala pong exemption, walang exempted, kahit pinanganak kang relihiyoso, okay, kahit pinalaki kang mabait na bata, pero pagdating po sa kasalanan, we are all sinners, as the Bible says. Diba? Okay, so, we're all sinners, not because we sin, rather, we sin because we are sinners. Diba? Anong kaibahan doon, Brother Randy? We are sinners not because we sin, rather we sin because we are sinners. This passed on depravity is known as inherited sin. According sa Bible, Pastor, ito yung nagsimula dun sa creation kay Adam and Eve. Yung, di ba nga, mula dahil sa pagkakamali nila, napasa sa atin. Pagain yung... Ano bang ibig sabihin ng inherited? Pag inherited po sa Tagalog na pamana. Napamanang kasalanan. So, sa dami ng ipapamana sa atin ng ating unang mga magulang, ang kasalanan pa, di ba? Kaya nga, tama ang sinasabi po dito, na we are sinners not because we sin. Rather, we sin because we are sinners. Nagkakasala tayo sapagkat tayo'y mga makasalanan. Ito na yung ating nature. Meron tayong nature ng pagkakasala, kung kaya normal lang sa buhay po natin ang paggawa ng kasalanan. Diba? Sa ating Panginoon, nung wala pa tayo kay Lord, ang abnormal ay ang paggawa ng kabutihan. Diba? Kapag ka nagpapakabanal tayo, parang ito yung abnormal at parang ito yung hindi normal sa buhay mo. At ang paggawa ng kasalanan ay normal lang. Bakit daw? Sapagkat ito'y, di ba, mayroon na tayong nature ng pagkakasala. We sin because we are sinners. Sa Bible, mayroong tinatawag na inherited sin.
napamana ang kasalanan. At yung kasalanan na yan, na nasa nature natin, ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay gumagawa ng kasalanan. Diba? Sa Psalm chapter 51 verse 5. Okay? Basahin mo nga, Brother Randy. Psalm chapter 51 verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Ayan. Ano sabi dyan ulit? Surely I was sinful at birth. Surely I was sinful at birth. So simula pa sa pagkabata, masama na siya or makasalanan na siya. Kaya para sa author ng Psalm, which is David, sa Psalm chapter 51, diba, alam niya na siya'y ipinanganak na makasalanan. Amen? Amen. Praise God. So, magandang na ito pasimula kapag pinanganak kang, diba, ang mga magulang natin ay mga Kristiyano na, mga naglilingkod na kay Lord, pero hindi po paraan para mawala ang kasalanan mo, mapatawad ang mga kasalanan mo, at hindi ka na maging masama yung sitwasyon na yan kung saan tayo pinanganak. Amen. Kaya napakaganda ng ating pag-aaral ngayon sapagkat ipinapakita ng ating Panginoon ang katotohanan ito. Yung tinatawag, una, bakit tayo ay tinatawag ng mga makasalanan sa Bible? Sapagkat mayroon pong naipamana sa ating na kasalanan. Na ang tawag po dyan ay inherited sin. Amen? Praise the Lord. Okay. Amen po ba? Sir Jessel, ano ba ang iyong masasabi dyan sa inherited sin? Actually, yun lang din po yung pumasok sa isip ko nung nabasa ko po siya kanina. Kasi nga po doon talaga nagsimula kay Eden and Eve yung kasalanan. Which is, doon po sa makikita natin sa context na yun, doon sa sinabi na, we do not, we are not sinners because we sin. Ano ba yun? We are not sinners because we sin, rather we sin because we are sinners. Ibig sabihin, dapat alam, bilang gaya ko po, talagang bata pa lang nasa church na ako. Actually, hindi pa po malinaw sa akin to, pero dahil nga habang tumatagal na nagiging malinaw po sa atin, bilang, habang tumatagal na nasa isang sambahan po tayo, malilinaw po sa atin na dapat alam po natin na hindi tayo tinatawag na isang makasalanan dahil sa mga pagkakasalang nagagawa natin araw-araw. Kundi, una pa lang po, bago pa po tayo pinanganak, makasalanan na po tayo dahil nga po dito sa tinatawag na inherited sin na ginawa po ni Eden and Eve. And ayun lang po na dapat maging malinaw sa atin yung bagay na yun. Ayun lang. Amen, amen. Okay, praise God. Lilinawin ko, ikaw, Brother Randy, meron ka bang gusto sabihin? Mga kapatid, dagdag ko lang, even without po na reference sa Bible, yung inherited sin, lang natin nalaman yun sa Bible eh. Pero without the reference of the Bible, kunya, teen, adult, makikita natin siya sa sa nature ng bata. Baby, toddler, alam niyo yung may meron na siyang lollipop sa kanan, gusto niya pa ng isa. Oo. Di ba? Andun yung sinful nature talaga na kung i-define natin as adult, greed siya. Oo. Kumbaga, ayun yung, ito yung now, nabasa natin sa Bible na inherited sin, makikita natin sa nature ng mga bata. Yung bata, naturally, umihi sa short, tinanong mo, ba't ba sa short mo, hindi niya daw alam. Parang ikaw yata yun. Minsan po, naano ka sa mga pamangkin ko, ba't ba sa short mo? Hindi ko po alam. See, may tinatago na siya. Bata pa yun. Bata pa yun, andun na yung pagiging sinungaling. Di ba? So without the reference of the Bible, psychological ng nature ng bata, yung i-define natin, andun na po yung giddiness, yung lie, and so on. So ayun lang po yung yung isa sa mga napansin ko sa term natin dito na topic na inherited sin. So ayun lang po, Pastor. Praise God. Ang ganda ng sinabi ng ating kapatid na si Brother Randy. Ang tawag kasi dyan, bro, sa theological term is depravity. Na-deprived tayo. Mayroon pong talagang total depravity ang tao na tayo po'y gumagawa ng kasalanan or masama sapagkat mayroon pong nature ng kasamaan sa ating pagkatao.
Di ba? In fact, wala tayong kakayanang sumunod sa Diyos, wala tayong kakayanang maglingkod sa Diyos, hanapin ang Diyos dahil sa kasalanan na yan na pinamana sa atin. Ang tawag dyan ay inherited sin. Nature talaga natin yan. Wala tayong, ang Diyos ang humanap sa atin eh. Ang Diyos ang, di ba, nasumpungan tayo ng Panginoon. Kaya mali yung term na nasumpungan mo ang Diyos. Dahil si Lord, ang Diyos ang di ba, tayo ang nawala, si Lord ang humanap, at siyang nakasumpong sa atin. Amen. Amen. Okay, so praise God. Ayan. Ang tawag dyan ay na-deprive tayo dahilan sa kasalanang pinamana sa atin ng ating unang mga magulang. So ang tawag dyan, ano ang tawag dyan, Brother Randy? Inherited sin. Ayan. So praise God. Praise God. Alright, so another type of sin is known as imputed or imputed sin, used in both financial and legal settings. The Greek word translated imputed means to take something that belongs to someone and credit it to another's account. madaling maunawaan pag sinabing imputed, di ba? At mababasa po natin ito sa Romans chapter 5 verses 13 to 14. Sino bang may Tagalog translation dyan? Tagalog translation. Puro mga English yata yung dala ng ating mga kapatiran ngayon. Okay. Ay, pwede po po. Sa English muna. Basahin muna natin sa English. Jazel? Sabi po Okay. dito, Romans chapter 5, verse 13 to 14. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Yan. Mayroon pong tinatawag sa Bible na imputed sin. Diba? Madaling maunawaan kapag sa financial at sa legal settings. Ano? Dahil ang ibig sabihin ng imputed means to take something that belongs to someone and credit it to another's account. Anong masasabi mo dyan sa Tagalog? Tagalog po sa Romans chapter 5 verse 13. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Verse 14, gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Verse 15. Okay lang, verse 14. Ayan, so imputed sin. Ano ho? Mayroong kasalanan na na-impute sa atin, na credit sa atin, ika nga. Diba? To take something that belongs to someone, kinuha mo, diba? Yung yung kasalanan nanduroon sa original na kasalanan at na-credit sa atin yung kasalanan na yan. Alright, so yung type na ito ng pagkakasala natin ang siyang dahilan din kung bakit tayo po'y nagiging masama at nagiging mga makasalanan. Amen. Amen. Okay, so bigyan naman natin ng pagkakataon si brother ang ating dating sakristan. Okay. Brother Chester. Bro. Pastor. Meron ka bang masasabi doon? Sa Sa imputed na kasalanan. Okay, so ikaw, Honey Claire, anong masasabi mo doon? Kumbaga sa pagkakaintindi ko, Pastor, nagkasala si Adan at si Eva noon. At dahil isa ka sa henerasyon, na ikaw yung bagong henerasyon, na input sa'yo yung kasalanan na nagawa nila dati. Okay. Thank you. Ganda ng iyong naging pananaw dito sa point na to. Okay. Ikaw, Brother Randy. Sa akin, Pastor, yung naalala ko dun sa Garden of Eden, yung nagkasala si Adan at Eva, si God, kinurse niya yung sanlibutan dahil nagkasala si Adan at Eva. Kaya yung kasalanan nila, may pasa sa atin, kumbaga na-credit sa atin.
Though, hindi pa natin wala pa naman tayo doon, hindi pa natin ginagawa, pero naipasa na sa atin dahil sa pamagitan nila Adan at Eva. So parang Sinners ni God. Opo. silang nangutang, Oo. ikaw ang magbabayad. Parang ganun po. yun yung included, di ba? Sa financial at saka sa legal na term. Mhm. Parang ganun yan eh. Ang nangutang ay ang iyong mga magulang, bakit kasama kang magbabayad? Wala siguro insurance. Kaya hindi nabayaran ako. Mukhang mayroon kaya tang ihalok sa amin ng insurance. Pero mamaya may insurance din. Okay, so friends yan. May insurance sa yung pag-uusapan. Kung tutuusin, di ba, napaka-unfair naman. Sila ang nagkasala. Bakit kasama tayo sa pagbabayad ng kanilang mga nagawang kasalanan? Okay. But anyway, biblically speaking, makikita po natin mamaya, maririnig po natin mamaya ang kasagutan ng Biblia. Bakit ito nangyari sa atin? But the point here is, we are sinners. At mayroon pong penalty ang kasalanan. Kaya nga, the penalty of sins. Kasama dyan, sa penalty na yan, diba, nagbabayad tayo ng kasalanan, hindi naman ginawa, hindi naman natin personal na ginawa. Ang tawag nga dyan ay degenerated. Tayo po'y na-degenerate, naging masama, papunta sa pagkapahamak, papunta sa pagkabulok. Dahil sa kasalanang ginawa ng unang sangkatauhan. Alright, so another is the personal sin. Ito maraming makaka-relate po rito. A third type of sin is what we call personal sin. Okay, personal sin. That which is committed every day by every human being. Wala pong exempted. Walang po pwedeng magsabing hindi na tayo nagkakasala. Kahit Krisyano ka. Kahit born again ka na. So lahat ay nagkakasala pa rin. Kahit sa araw-araw. Because we have inherited the sin nature from Adam. We commit individual personal sins. Everything from seemingly innocent untruth to murder. Mula sa pinakamaliit na uri ng pagkakasala hanggang sa pinaka-extreme at pinakamalaking uri ng pagkakasala. Ginagawa po natin yan. Dahilan sa personal sin. Maaring may mga personal kang purpose sa buhay. Bakit mo ginagawa yan? For example, yung pagnanakaw, mayroon kang matinding pangangailangan. Bakit kinakailangan mong gawin yan? Diba? For example, yung marami pang mga bagay, na personal na ginagawa ng tao concerning kasalanan. Sa Romans chapter 8 verses 9 to 11, ano po ba ang sinasabi po ng Bible? Basahin nga natin. Para Randy. Romans chapter 9 verse 8 to 11. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Verse 11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies of His Spirit who lives in you. Ayan, personal sin. So meron talaga tayong mga ginagawang personal na pagkakasala araw-araw. Maging sa akin bilang isang pastor, hindi rin ako exempted po rito. Pero may magandang pangako ang ating pong Panginoon. May magandang sinasabi ang Bible na kahit tayo po'y nakagagawa ng personal na mga pagkakasala, mayroon naman itong, pangakong kapatawaran. Amen. Okay. In 1 John chapter 1 verse 9, kahit mayroon tayong mga ginagawang pagkakasala, anong sabi ng Bible? Basahin mo nga, Sister Honey Claire. 1 John chapter 1 verse 9. Sinasabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ayan. Yun yung magandang promise ng Bible. Di ba? Na kapag nagkasala tayo, anong paanyaya sa atin ng Bible? Di ba? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? If we confess our sins, then
He is faithful and just. Patatawarin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakasala. Amen. So, praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, so naubusan yata ako ng load dito, kaya nag-loading muna ako. Hindi na na-play yung aking, ayan. Alright. So, yan yung pangatlong uri ng kasalanan. Ano yung number 1? Inherited sin. Number 2? Imputed sin. And number 3? Personal sin. Ayan, praise God. So, let's proceed. Ano ho? What is the penalty of sin? Death. Kamatayan. Alright. Penalty is a punishment, a sentence, or a judgment by a judge inflicted upon the conviction. The convicted. Okay. So, pag sinabing penalty ng kasalanan, ang penalty daw is a punishment. So, maaaring, depende sa punishment kung anong uri ang kasalanan na gawa mo. Diba? Sa ating batas, yung penalty ng kasalanan, yung punishment dito, depende kung anong nagawa mong kasalanan. Mayroong life sentence, di ba? Mayroong 5 years na makukulong ka, magbabayad ka ng danyos, etc., etc., blah, blah, blah. Pero sa Bible, kapag ka sinabing penalty of sins, iisa ang lahat ng magiging penalty, magiging punishment, magiging judgment, ano ho, sa lahat ng taong tinatawag na mga makasalanan. We are all 3 times condemned due to inherited sin, imputed sin, and personal sin. The only just penalty for sin is death. So yun yung tanging di ba, kabayaran ng ating pagkakasala. Ano daw ang pinaka-just na kabayaran ng ating mga kasalanan? Kamatayan. Diba? So tama, ano ho ang sinasabi po ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23. Napaka-familiar na talata po sa Bible. Amen. Amen. Alright, so basahin nga po natin ang Romans chapter 6 and the verse is 23. Romans chapter 6, verse 23. Okay? For the wages of sin is death, Mhm. but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Amen. For the wages of sin is death. So yun, yung tanging paraan para mapagbayaran natin ang ating pong mga kasalanan. At alam nyo ba mga minamahal kong kapatid na ang tinutukoy po ritong kamatayan ay hindi lamang po yung cessation or termination. Pag sinabi po ng Bible na kamatayan, nagtutukoy po ito ng eternal separation from God. Kumbaga panghabang buhay pa. So, Panghabang buhay. Eh, hindi lang panghabang buhay, for all eternity. Na magsasuffer siya, mapapahiwalay siya sa presensya ng ating pong Panginoon. At hindi lamang po ito basta-bastang pagkahiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Kundi ito'y kaparusahang walang hanggan. Yun yung penalty. Okay? Ano, Sister Jassel? Okay, so Romans 6:23, 'di ba? Yun yung penalty, ang tanging kabayaran para 'di ba mapagbayaran mo ang mga kasalanan ito, ang daming uri ng kasalanan, 'di ba? Bukod sa personal, mayroon pang imputed, mayroon pang inherited. So, ang tanging paraan para mapagbayaran mo ang kasalanan na 'yan, kamatayan. Yun yung verdict ng judge. Okay? Not just physical death, but eternal death. Yung eternal death, ang sabi po ng Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Sige nga kapatid, basahin mo nga. Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Mm. Then I saw a great white throne, and him who has seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, Mhm. and there was no place for them. Verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the book. Mhm. Verse 13. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according
Verse Mhm. 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown in the lake of fire. Ayan. Yun yung penalty. Yun yung punishment ng penalty ng ating mga kasalanan. Hindi po ito nakatutuwa na pakinggan, ano ho? At lalong hindi nakatutuwa na maranasan ito ng isang tao. Diba? Every sin will lead to eternal condemnation according to chapter 6, verse 23 ng Book of Romans. All sin, no matter how small, is against an infinite and eternal God and is therefore worthy of an infinite and eternal penalty. So yun yung consequence, yun yung penalty. Marami nga tayong mga naririnig na kapag may namatay, ang kadalasang sinasabi ng mga mahal nila sa buhay ay nasa mas mainam na siyang kalalagayan. Totoo ba yun? Honey Claire? Yun nga po, yun po lagi kong naririnig sa mga, especially sa mga unbelievers, na Oo. Anong sinasabi nila? nasa magandang kalalagayan na siya, nasa feeling na siya ni Lord. Ang Wow! dami nilang mga sinasabi Wow na, naman yun, di ba? Wala na siya maranasan Oo. paghihirap. kumbaga Ikaw- hindi, saka meron pa po na dapat, Hindi siya na maghihirap, hindi na Opo. maghihirap. para, doon din po yung purgatory po ba yun, para may daan siya papunta sa langit. Okay. Ikaw dyan, ano masasabi mo dyan? Nakarinig ka na ba ng ganyan? Actually, pastor, palagi. Aha. Tuwing pupunta po ako sa mga patay, lagi po nilang sinasabi na, okay na rin yan para wala siyang maranasang paghihirap. Okay na rin yan kasi masaya na siya sa piling ni Lord, which is absolutely not true. Kasi hindi natin alam kung andun ba yung pangalan niya sa Book of Life. Kaya napakahalaga talaga na bago mamatay ang isang tao, dapat may isang sobrang nakakakilala kay Lord. Share ko lang po as my personal experience. Actually po, bago po namatay yung wife ng kuya ko, which is unbeliever po siya, si Ate Nen, talagang laking pasasalamat po namin kay Mama kasi talagang nanindigan siya sa pananampalataya niya kasi po sarado katoliko po yun. Pero that time po, Okay lang magbanggit mo ng samahan. ayun po. Sige. Ayan, unbeliever po siya, so talagang andun po si Mama, nanindigan po siya sa pananampalataya niya. At that time po na nakikita na po ni Mama na hirap na po yung asawa ng kuya ko, talagang pinatanggap niya po kay Christ bago po yun nawala. At ayun po, sobrang nakakatuwa dahil tinanggap niya rin po at mga ilang araw lang po nawala na po siya. Kaya sobrang halaga na bago tayo mawala sa mundo, kahit ngayon pa lang na wala pa tayong nararanasan na kung anumang sakit, hirap sa mundong to, dapat andun yung puso natin na laging nanghihingi ng forgiveness kay Lord. Kasi hindi tayo perfect. Everyday nakakakumit tayo ng kasalanan, maliit o malaking bagay. Huwag nating kalimutan. Kasi most of the time, Pastor, naririnig ko pa nga na masusunog sila kapag lalapit sila kay Lord, pagpasok sila sa simbahan. Dito pa lang pinapakita na kapag nagkasala ka at hindi ka humingi ng kapatawaran kay Lord, hindi malalagay yung pangalan mo sa Book of Life. Ang resulta is death. So, actually, sobrang nakakatakot siya eh. Pero tayong mga Kristiyano, andun yung at ease tayo na alam natin na once na nawala tayo sa mundong to, alam natin na may patutunguhan tayo. At yun lang, sana lahat tayo concerned sa mga taong nakapaligid sa atin, concerned tayo sa family and friends natin. So, huwag natin kapag may mamatay, andun na sila kay Lord. Kasi there's a question to that. Ayun. Praise God. Ikaw, Brother Jester, meron ka ba na bang narinig na ganyan? Madami, Pastor. Lalo nung sa Kristan pa ako, Pastor. Okay, sige. Share mo nga. Ayun. Masaya na daw siya sa feeling ng Lord. Ganun. Pero, alam mo naman talaga yung pinaka-background ng taong yun. Ganun, Pastor. May mga ganun. Masaya na siya sa piling ni Lord. Opo. Sigurado bang nasa piling ni Lord? Ayun nga po, Pastor. May mga ganun po talaga. Lalo na yung mga kakilala mo na namatay, ganito, ganyan. Tapos sasabihin ng pamilya nila na ganito, ganyan na nasa langit na siya, masaya na siya doon. Ganun, Pastor. Pero hindi naman talaga tayo nakasigurado kung talaga. Kasi kilala mo rin yung taong yun eh. Kung ano yung buhay niya,
Ganun, Pastor. Okay, thank you bro, thank you. Ito si Brother Randy, marami yatang sasabihin ito. Brother Randy, sige nga. Ang sa akin lang po, kumbaga, kung sa personal ko, para sa ibang tao, hindi natin masiguro, kasi ang masiguro natin doon yung sarili nating feeling. Kasi yung para sa ibang tao, although physical by appearance, ang active sa gawain ng Panginoon, hindi natin alam yung puso niya. Yung kung ano yung nasa puso niya, ano ba yung motive niya, si God lang talaga yung nakakaalam eh. Pero ang kagandahan po sa offer ni God, which is the free gift ni God, yung wish niya, wala siyang nabanggit na kung anumang organization samahan. Ang sinabi lang naman niya is believe in Christ. Diba? Because sabi sa nakasulat sa Bible na, Jesus Christ is, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, naalala ko yung sa time ng crucifixion niya, yung isang criminal doon na tumanggap kay Christ. On the spot, sinabi ni Jesus, kasama na siya ni God sa langit. Pero buhay pa. Buhay pa yung criminal. And ito yung kagandahan mga kapatid sa mga viewers natin. Wala pong organization sinamahan yung criminal po na yun. Wala din siyang good works. Faith alone. Kasi nakasulat sa Bible po, faith alone hindi yung good works natin. Itong good work natin, resulta lang to ng kaganda, parang pagiging gratefulness natin kay God. So, ayun po yung kagandahan sa Bible na walang organization, walang samahan, at walang mabuting gawa, walang kayamanan na makapagligtas sa atin, kundi yung faith lang talaga natin, which is si God lang nakakalam sa puso natin, at ikaw din mismo. Kasi hindi mo nang pwedeng lokohin sarili mo na dinadaya mo sarili mo. Physically, busy ka sa kingdom, pero yung heart mo nasa kalayo. Amen, amen. Okay, praise God. Salamat, Brother Randy. So yung point natin doon, hindi po lahat ng namamatay ay makakarating sa Diyos. Di ba? At pwedeng yung mga naririnig natin na ganitong klaseng mga pangungusap ay mga sabi-sabi na lamang po yan. Okay, so ika nga pero kapag ang isang tao ay namatay sa kanyang mga kasalanan, ang totoo ay wala pong mainam na buhay na naghihintay sa kanya after ng kanyang kamatayan. Yun po yung tinatawag pong the penalty of sin. Diba? Yung punishment ng kasalanan, yung eternal separation from God. So kaya napakabuti ng ating Diyos sa Semana Santa na ito, bakit kinakailangan nating pagbulayan ang mga sakripisyo at ang kamatayan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Para maunawaan natin na tayo yung mga makasalanan at ang dahilan kung bakit tayo naging matuwid ay dahil sa kabutihang loob ng ating Panginoon na ang tawag po dyan ay biyaya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Thankfully, inherited sin, imputed sin, and personal sin have all been crucified on the cross of Jesus. And now, by faith in Jesus Christ as Savior, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Yun yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Na tayong mga na tayong sumampalataya kay Jesus Christ, wala ka ng condemnation, wala na yung penalty ng iyong mga kasalanan, wala ka ng punishment. Amen? Ephesians chapter 1, verse 7. Anong sinasabi dyan, Brother Randy? Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's Wow naman dyan. Palakpakan si Lord. Ayan. Grabe. Amen. Yung first part, ang sabi rito, in Him, we have redemption. Ano ba yung redemption? Diba? Kapag ka may utang ka, diba? At malapit na sa due date, pag na-due date na yung utang mo, yung sinanglamon, forfeited ka na. Pero ang kailangan mo dyan ay i-redeem yung inutang mo. Pero sino bang nag-redeem sa atin? Si Jesus Christ. In Him, we have redemption. Paano tayo ni-redeem ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan? Sa pamamagitan ng kanyang pagpapayad
sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, sa pamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. Nakaka-bless yung talata niya. Amen? Basahin mo nga ulit, Brother Randy. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Pause muna tayo dyan. The forgiveness of our sins. Diba? Hindi ka lang niredeem ng Panginoon sa iyong mga kasalanan, kundi pinatawad ka pa sa lahat ng iyong pagkakasala. Kaya wala nang pwedeng mag-accuse sa iyo. Kaya tamang sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 1. Sige nga, basahin nga natin. Anong sabi ng Romans chapter 8? And the verse is 1. Okay? Ayun, sabi po dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wow naman dyan. Hallelujah. Palapakan muna natin si Lord. Amen. Ang ganda. Praise God. Therefore, ano bang ibig sabihin dyan? Ngayon na, di ba? Na tayo sumampalataya kay Kristo. Hindi ka nahahatulan ng ating Panginoon. Wala ka ng condemnation. Therefore, wala ka ng penalty. Therefore, wala ka ng punishment. Kumbaga, Pastor, yung mga kasalanang nangyari na or na-impute sa atin or na-inherit natin, lahat ng yun pinatawad na ni Lord. At hindi na niya, kumbaga, kinalimutan na ni Lord. Binura. Binura na. Oo. Dahilan sa dugo ng ating Panginoon Amen. Jesucristo. Amen? Okay. Mayroon kang inherited sin. Diba? Mayroon kang imputed sin. Mayroon kang personal sin. Or sins. Nating plural. Diba? Pero ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan mula sa pagkabata, diba, hanggang sa kasalukuyan, ay pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo sa Amen. pamagitan ng kanyang. Hallelujah. Amen po ba? Sister Tasha. Ayun po, talagang ang sarap lang pakinggan po nung talata na to. Kasi kahit ako, na-bless po ako nung nabasa ko siya agad ngayon. Kasi parang kanina, syempre, ang dami nating kasalanan pinag-usapan na parang ang lala na po pala talaga. Dagdag pa ng everyday sin pa po natin. Pero at the end of the topic, andun po yung kadalakan natin na makikita natin kung gaano tayo kamahal ni Kristo. Naalala ko, Pastor, shinare niyo po dati na para tayong baby ni Lord. Na alam na ni Lord kung ano yung nasa puso natin, pero ang gusto niya, lumapit tayo sa Kanya at sabihin natin sa Kanya. Gaya yun, gawin natin. Lumapit tayo sa Kanya, anuman yung mga nararanasan nating pagkakasala. Kasi si Lord, willing siyang mag-forgive, maliit o malaking bagay man yan. Gaya nga nasabi ni Brother Randy kanina, yung magnanakaw automatic, nung sinabi niya na sasama siya kay Lord, automatic pinatawad siya ni Lord at sinama siya ni Lord sa paradise. Ayun, talagang yun lang ang lagi natin itatak sa isip natin na God will always forgive us. At yung mga kasalanan na pinag-usapan natin kanina, huwag na kayong kabahan, huwag na kayong mag-alala dahil pinatawad na tayo ni Lord. Binura niya na yon 2,000 years ago. Amen. Of Amen. course, si Brother Jester. Para sa akin, Pastor, talagang, nakaka-bless talaga yung, yung word na to, Pastor. Talaga, yung parang, yung, napuno muli yung, yung puso mo na, na, grabe talaga yung, yung pagpapatawad ni Lord sa mga kasalanan natin. Oo. Kasi kung tao lang yun, parang, ang hirap, di ba? Ang hirap, Pastor, kahit tayo, mga Kristiyano, parang minsan, ang hirap magpatawad. Pero sa kanya, napakadali lang. Kahit sobrang yung sa kasalanan. Kung kunwari, para ka nakapatay ng tao, ganun. Pero, parang wala lang sa kanya yun. Pinatawad pa rin niya tayo. Amen, amen. Okay, praise God. Praise God. Okay ba yung sound? Okay, so kung mahina ang sound, punutin mo na lang yung maging centralized na lang tayo. Bunot. Baka Okay. po sa phone talaga. Okay, so praise God. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Alright. Okay, Brother Randy, anong masasabi mo dyan? Ano nga po ulit? Wala na tayo. Ano nga po ulit yun? Nasa na nga po pala tayo? Yung forgiveness of sins na ginawa ng ating Panginoon, di ba? Wala ka ng penalty, wala ka ng punishment. Therefore, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, wala ka ng condemnation.
Pastor, naalala ko lang yung struggle ko nung nagsisimula ako. Way back 2004, nakakilala ko sa Panginoon. Ang init. Gusto mo, araw-araw nasa church. Okay. Kaya gabi-gabi nasa church. Ayun yun eh. Pero, pag every time ito, lagi ko sinishare to sa mga namimit ko na kapatiran, ibang churches man, or sa mga namimit ko po na lingkod ng Panginoon, na pag, alam niyo yung pagka may meeting, leaders training, discipleship, pag tinatanong ni Pastor sa pulpit, sinid dito 100%, ligtas na ako pag at makakapunta sa langit. Alam niyo po ba, hindi ko lang po sigurado kung nagkakahiyaan lang. Bakit? Kasi yung iba, may tumaas, half lang taas. May iba naman nagkakatinginan. Basta tataas So, hindi tayo. Naghihintay kung sino Tataas na rin magtataas. Tapos may half yung taas, parang hindi sure. So, hindi ako sigurado na, alam mo, hindi ka sure na parang safe ka. Kahit na nakalagay dyan, di ba, ang daming verses nakamabasa natin na niligtas tayo ng Panginoon, tinatawag din kasalanan natin. Pero andun yung, bakit, ano ka yung verse? Ba't ka ligtas? Ano ka memory verse pala sa ligtas na ako? At tapos, one time po, naka-attend ako sa isang parang straight 5 days na, ano ba tawag na parang seminar. Actually, ano siya, Korean church na focus din is Jesus Christ the way. Jesus talaga yung focus na siya yung tagapagligtas. Kaya kung ano man organization po ang inaatinan po natin ngayon, basta po ang focus is Jesus na siya ang tagapagligtas. Ayun po, okay po yun, okay po, na full gospel, Bible-based church, okay po yun. So, nung nakattend ako doon, na-excite ako kasi kasi every time pagtatanong talaga sa leadership training, discipleship, parang hintay mo pang tumaas si brother sister mo katabi bago ka tumaas din, parang nahiya ka na lang din. So, bakit kaya kasi ako yung tao na nag-make question, bakit ko? Bakit parang hindi sure? Yung pala yung good feeling natin towards the sin na gagawin pa lang natin mamaya or bukas. So, yung natinan ko po, yung share ko lang, yung crucifixion Jesus Christ, naging mas clear sa akin na yung kasalanan na huwag naman natin sadyain. Yung gagawin mo, kanyari, nagkagalit kayo ng kapatid nyo. Diba, dinipay ni Jesus yan kapag nagalit ka sa kapwa mo, murder na yun. Dinipay ni Jesus yan. So yung mga ganong simpleng kasinungalingan, mga ganong galit sa kapatiran, tsaka yung iba pa, na magagawa natin na hindi man sinasadya mamaya or bukas, ito po yung kinubos na ni Jesus. Kasi yung naunawaan ko yun, dun sa pag-attend ko sa seminar. Hindi ko alam, pero nababasa ko naman dito sa Bible na, na sins of the whole world. Pero hindi ko alam bakit di pumasok sa akin yun na 2004 to 2012. Imagine, ilang taon yun? 8 years? So, sa madaling sabi, kapatid, noong una, hindi malinaw sa atin ang kaligtasan dahil Oo. parang may guilty feelings pa tayo. Diba? Parang feeling natin i-condemn tayo dahil nakakasala pa rin naman ako eh. Oo. Ganun po yung So, walang nararamdaman ko. assurance. Pero ang sinasabi dito sa ating pong pag-aaral, na yung biyaya ng ating Panginoon ay sufficient para patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ito man ay inherited, imputed, at saka personal na kasalanan. Kaya nga, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, wala na tayong condemnation dahilan sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahilan sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Praise God. So further, there is no sin too big that God cannot forgive. Jesus died to pay the penalty for sins. According to 1 John chapter 2, verse 2. Basahin mo, Brother Randy. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Verse 2. He is the atoning sacrifice of our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Wow! Palakpakan muna natin si Lord. Amen. So praise the atoning sacrifice. Yung atonement ni Jesus Christ, yung kanyang sakripisyo, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng penalties ng iyong kasalanan
ay kasamang pinagbayaran ni Jesus Christ sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya wala ka ng condemnation. Di ba napakagandang pag-aralan sa Holy Week na ito, na hindi lamang siya namatay ng walang katuturan. Di ba? Okay? Hindi lamang siya nagpakamatay. Actually, gusto kong linawin, iwasan natin yung word na nagpakamatay. Hindi po siya nagpakamatay kasi suicide yan. Okay. So, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Amen. Jesus died for all of our sins. Basahin mo nga, Brother Randy, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Wow, palapakan muna natin si Lord. We might become the righteousness of God in Him. Yung ating righteousness ngayon ay galing na kay Kristo. Hindi ka natitingnan ng Diyos sa iyong mga nagawang kasalanan, sa iyong minanang kasalanan, sa mga inimpute na kasalanan mula pa sa ating mga magulang, kundi ang titingnan sa atin ng ating pong Diyos ay ang mga ginawa ni Jesus Christ sa iyo. Amen. We are the righteousness of God in Him. Wow, righteous ako kasi hindi ako gumawa ng katuwiran ko eh. Si Lord ang gumawa para maging matuwid ako. At ang tinitingnan ng Diyos every time nahaharap ako sa Diyos ay ang mga ginawa ni Jesus Christ sa akin. Amen. So ngayon, makakasiguro ka ba sa kaligtasan mo, Sister Honey Claire? Amen. Bakit? Sapagkat alam ko na niligtas na ako ni Lord. At sinasabi nga sa talata, walang condemnation kay Lord. Amen. Lahat ng mga kasalanan nagawa mo noon hanggang ngayon hanggang sa kasalukuyan, lahat ay tinatawad. Amen. Ikaw, Sister Ja? Amen. Confident po. Confident. Ikaw, bro? Amen na amen, Pastor. Praise God. Nung sa Kristan ka, bro? Ay, malabo, Pastor. Okay. Hindi ka sigurado, Alright. Ikaw, bro? Ayun, since 2012 po up to present po, confident na ako. Every time tatanong na po ng may nakasulubog man akong kapatiran or pastor na, bro, 100% pwede ko. Opo, 100% gusto mo ngayon na. Pero wag muna, sabi ko. Wag muna ngayon. Marami pa tayong share. May papagawa pa si May Lord sa iyo. papagawa pa. Mamaya. Ah. Isang tayo, dome na eh. Praise God, praise God. So mga minamahal kong kapatiran, napakaganda ng ating pong pagbubulay, pag-aaral sa araw na ito ng Martes, At nawa ay marami po kayong natutunan sa mensaheng ito na ating pong tinalakay. Remember, tayo po yung mga makasalanan before. At may penalty ang ating pong mga kasalanan. That is what we call the punishment, the condemnation, the eternal separation from God. Subalit ang lahat ng iyan ay binago ng Diyos. Amen. Yung destiny mo na surely na mangyayari sa buhay po natin sapagkat lahat tayo ay nagkasala, binago ng Panginoon ang ating pong destiny. At tayo po ngayon ay mayroong katiyakan or assurance sa kaligtasang ipinangako ng ating Panginoon sapagkat ang kaligtasan ay hindi ikaw ang gumawa, kundi si Jesus Christ para sa atin. Amen. Praise From God. penalty to redemption po. From penalty to redemption. Yung last word mo doon, sis, Ano pa, sir? Zeal. Para Zeal. Praise God. Meron ka bang last word doon? Brother Jester. Amen, Pastor. Amen. Ikaw, bro. Last word mo. Last word ba, last message? Ha? Last word ba, last message? Last message. Ang message ko lang na nalaman natin na ang kasalanan natin at yung gagawin pa, wag namang sasadyain, ay tinubos na. Ang message ko lang pagpatuloy tayo kasi madadapa pa rin tayo Pero andun si God as Jesus as our intercessor. So madadapa tayo, pero itatayo tayo ni Jesus at itatangguli sa Panginoon. Ang akin lang yung kumbaga ang gagawin natin may consequence po. May mga consequence yung gagawin natin earthly. Mayroon tayong pagbabayaran yung consequence po earthly hindi sa eternal. Pero kumbaga lapit po talaga tayo sa Panginoon para maiwasan natin yung pagkatisod. Kung di man natin totally maiwasan, ay makabangon po agad. Ayun lang po yung share ko, Amen, Pastor. amen.
Okay, praise the Lord. Praise the Lord. May share lang po ako. May pumasok lang po sa isip ko. Kasi po, lalo ngayon na na-share po natin na alam na natin na si Lord is nagpapatawad at si Lord ay handang tanggapin tayo sa kabila ng mga pagkakasala natin. Minsan po kasi may mga kasabihang, sige, okay lang yan, kahit gawin ko to, alam ko naman patatawarin ako ni Lord. Huwag po tayo magkaroon ng ganong mindset. Dapat as much as possible, iwasan po natin gawin yung mga maling bagay. Huwag tayo maging confident na patatawarin tayo ni Lord. Ayun lang po. Okay. Alright, so praise God. So mga minamahal kong kapatid, dyan po nagtatapos ang ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon sa araw ng Martes. At tayo po iaawit kay Lord sa mga oras na ito. Okay? I will worship you. Yung inawit natin kanina. Hallelujah. Bago tayo manalangin, so tayo po'y muling sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus, I believe in you. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will leave in all of your ways, your promises forever. Lift up your voice to Jesus, hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. With all I am. Hallelujah, I will worship you, Jesus. I will worship. Sing it together. I will worship you. Lift up your voice to God. Hallelujah. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa mga oras na ito. Panginoon, maraming salamat. Salamat sapagkat naunawaan po namin na ang isa sa pinakamalaking biyaya, pagpapala na naranasan po namin, O God, ay ang iyong sakripisyo, ang iyong kamatayan sa krus, na siyang naging kabayaran sa lahat ng penalties ng aming pong mga pagkakasala. Salamat po sapagkat naunawaan po namin na mula sa araw na ito, wala na po kaming condemnation. Wala nang mag-accuse sa amin that we are sinners, that we deserve penalties, O God. For we are the righteousness of Christ through we are the righteousness of God through Christ our Lord. Panginoon, maraming salamat sapagkat mula ngayon, O Diyos, mabubuhay kami ng may katuwiran at may kabanalan. Salamat sa Semana Santang ito na marami kang ginagawang magagandang bagay sa kabila ng lockdown, sa kabila ng ECQ, and yet patuloy mo kaming pinauunlad, tinuturuan upang patuloy kaming manangan sa iyong biyaya, O Diyos. Lord, maraming salamat. At pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakinig at nag-connect through online live streaming, Panginoon, sa mga oras na ito. I am praying right now, Father God, na anuman ang kanilang pangailangan, ikaw ang Diyos na magsusupply at magsusustain sa kanila pong mga buhay. Kung may karamdaman man, Lord God, ang lahat ng mga nagsasuffer, ang lahat ng mga nakararanas ng iba't ibang mga sakit or karamdaman, maging sa COVID-19, sino man sila, Panginoon, we believe that you are all-powerful, God. Amen. Right now, Father God, hayaan mo na abutin mo siya ng iyong pinakamakapangyarihang kamay at pagalingin ang lahat ng uri ng kanyang karamdaman mula ulo hanggang talampakan in the name of Jesus. At panalangin namin, Lord, ang lahat ng mga na-infect ng COVID-19 virus sa aming bansa, sa mga hospitals, Lord God, saan man sila naruroon, maging sa lahat ng dako ng mundo, we are praying, Father God, na ikaw ang Diyos na magpagaling sa kanilang mga buhay. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody says, Amen. Praise the Lord. Ayan, hallelujah. Okay, so maraming salamat po sa ating pong lahat. At bago tayo magpaalam sa kanila, of course, shout out po muna tayo sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nag-connect. Okay, so praise God kay Sister Marisa, kay Sister Jessica, kay Sister Nell, kay Sister Letty, kay Sister Emma, kay Sister Arlene, kay Sister Joliet, kay Sister Ice, kay Tintin, ayan, kay, sino pa ba dyan? Brother Darwin, alright, kay Sister G, okay, kay Pastora Dayan, alright, at sa lahat ng mga kapatiran po natin, kay Sister Emma sa ibang bansa, kay sa mga kapatiran natin nasa ibang bansa, shout out sa inyong mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa araw-araw. Amen. Okay, so praise God. Tayo po'y magpaalam sa kanila, mga kapatiran. Sabay po, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayo ng Diyos sa araw na ito, bukas hanggang sa kanyang muling pagpabalik. God bless us all.